Patuloy na nakikipagkwentuhan ang inyong Bantay OCW program sa ating mga OFW saan man sa mundo. Ito po ang inyong Pilipinas Online, Bantay OCW, mula po dito sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po, si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW. Yeah, yeah. Kukumustahin natin ang ating kabayan mula naman sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates. Kasama natin ngayon si Eva Cabusas. Hi Eva, kumusta ka dyan? Okay naman po. Lang medyo may problema lang po. Mula pa po kayo kailan na nandyan sa UAE? Nandito po ako 2018 po. Since 2018, ito po ang first time na pagpunta nyo dyan, noong 2018. Yes po. Okay, and nakauwi po kayo? Nakauwi pa kayo? Hindi po. Hindi na. Inabot na kayo ng pandemic dyan. Opo, pandemic time. So, isang employer lang po. Mula 2018 hanggang ngayon, dyan ka pa rin? Hindi po. Nakadalawang employer po ako. First employer ko po, umalis ako. 1 month lang po ako. Lumipat, tapos bumalik po ako ng ahensya. Tapos po, pangalawang employer ko na po, tapos umalis po ako after 8 months. Sa pangalawang employer. Opo. So, yung original na employer po ninyo, sa ilalim ng kontrata ng, kasi kung 2018 kayo umalis, POEA contract pa yun, di po ba? Opo. Ayun nga po, doon po ako nakaka-problema sa kanya po. So, ano nangyari na ngayon? Ngayon po, nagpa-part-time na lang po ng pero wala pong sarili pong papel. Wala na kayong regular na kontrata dyan? Wala na po, kasi nung unang, yung pangalawa kong employer po, umalis po ako, napaalam po ako sa kanila ng maayos. Binigay naman po lahat sa akin ng dokumento ko para sa pag-alis ko. Tapos nag-usap kami na i-cancela nila yung papeles ko. Tapos yung asawa niya, yung babae, binigay yung sahod ko na 1,500, kinuha yung 500 for sa cancellation. Di binigay ko naman po. Tapos yun nag-start na ng pandemic, hindi ko na sila na-contact that time. Tapos sinachat ko naman sila, binabasa lang yung chat ko na sinabi ko na i-cancela na nila ako kasi kailangan ko na magsarili. Tapos, yun na po, sabi lang gagamitin ko lang daw po yung yung visa ko hanggat matapos, sila na ang bahala mag-cancel. So, yun na nga po, nag-pandemic times, sarado yung airport, sarado na lahat. Wala na po akong sa kanila. Wala na po. Nasaan kayo nung pandemic? Nagtatrabaho po ba kayo? That time po, wala po akong trabaho that time kasi close nga po yung pinapart-time namin sa company pinapasukan po namin. Wala po, 2 years. Buti may natitirahan kayo. May panggastos pa kayo. Mga kaibigan po. Okay. Hindi kayo sumama nung mga panahon na inuuwi sa Pilipinas yung mga Pinoy. Di po ba nung panahon ng pandemic? Talagang hindi ka sumama? Hindi po. Bakit po? Kasi po, ang iniisip ko, pag umuwi din, hirap din sa Pinas, di po ba? Tapos lilipat ka na lang po sa ibang bansa ulit. So, nandito na lang po ako. So, ko na lang po, survive ko na lang po yung sarili ko. So, ngayon po, may employer ba kayo? May pinapasukan po ako within 3 years na po. Pero hindi po siya talaga yung totoo kong willing po siya tutulong ng visa ko pag maayos po yung tutulungan po niya ako. Pumunta na po ba kayo sa Philippine Embassy natin dyan sa Abu Dhabi? That time po, hindi pa masyadong okay ang pandemic dati. Pumunta po ako, nag-sign po ako doon, nagsulat po ako doon ng pero wala akong reply. Ano po yung isinulat ninyo? Ano yung hinihingi yung tulong sana sa kanila noon? Na kausapin yung employer ko po para i-cancel yung visa ko. Yun lang. So, hindi pa nakaka-cancel yung visa? Hindi po. Yun po ang nakaka-hold sa akin po nung hindi na-cancel yung visa ko. Bakit po? Anong implikasyon yan sa'yo kung hindi kanselado yung visa? Hindi po ako makakuha ng panibago. Hindi ka may proseso? Hindi po. Anong status noon pag gano'n?
nakalagay po yata ng ban. Hindi ka naman blacklisted. Parang hindi po. Kasi inano ko po sa typing ko, hindi ko po alam. Nakalagay lang doon, wala po siyang case, pero automatically ban po siya nakalagay doon. So sabi po ninyo, before pandemic pa siguro yon nung nagpunta ka Opo. sa Philippine Embassy. Balik po Opo. kayo ng Philippine Embassy ngayon. Opo. At least maluwag ngayon, ano ho? Opo. Makapunta muna kayo sa embassy dyan. Tapos balitaan ninyo kami kung anong sagot sa inyo. Kasi dito naman sa Pilipinas, pwede rin kaming lumapit, katulad dyan sa Department of Migrant Workers, para naman matutukan din yung problema ninyo dyan. Ang gusto nyo sabihin, kapag naalis na-withdraw na yung visa na yon, di ba? Opo. Doon sa dati yung employer, pwede ka na makakuha ng ibang employer. Opo. Tama? Opo. Pero hindi ka uuwi ng Pilipinas. Hindi po. Kumbaga, yung fines ko po, babayaran na lang po para sa exit. Tapos, kukuha na lang po ako ng panibago. Kasi sa immigration po, naka-file po. Overstaying ka na. Ganun ang Opo. ibig sabihin dyan. Opo. Undocumented, overstaying pa. Opo. May mga fine nga yun. Okay, Opo. so ganun ang gawin natin, Eva. Punta ka na kaagad dyan sa ating Philippine Embassy. Tutulungan ka nila, definitely. Talagang naririyan sila para tumulong sa ating mga kababayan. Tapos balitaan mo rin kami kung anong sagot nila. Kami rin naman may gagawin dito sa Maynila. Okay sa iyo yun? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Taga saan ka ba rito sa Pilipinas? Sa Davao Oriental po ako, ma'am. Davao Oriental. Opo, Lupon, Davao Oriental po, ma'am. May pamilya? Meron po, 3 anak po. Uy, ilang mga taon na ilang mga edad na ng mga bata? Yung pangalawa ko po is 20, 20 lang noong 4. Tapos yung bunso ko po is 17. Tapos yung panganay ko po, birthday ngayon, ka-23. So I'm sure namimiss mo yung mga anak mo, no? Of course, ma'am. Miss na. High school pa sila eh. Pero kumusta po ang communication ninyo? Okay naman po. Everyday naman po kami may communication ng mga anak ko. Bakit nananatili si Eva dyan sa Abu Dhabi? Para sa mga anak ko. Para sa kanila, kaya nariyan ka. Opo. Kaya di pa pwedeng umuwi. Nagpapaaral ka pa. Opo. Magdadalawang college na po. Isang college ngayon. Yung kahirap, ano? Opo, hindi pala basta-basta pag nandito ka na. Buti walang nagsasabi sa kanila na, Mama, umuwi ka na. Meron po, yung dati, yung pangalawa ko, sabi niya, umuwi ka dito, kahit isang buwan. Sabi ko, hindi pwede. Saka na ako uuwi pag nag-graduate ka na. Okay na yung sitwasyon ko dito. Uuwi ako at dadalhin ko kayo dito. Sabi ko, ganun. Oo. Kayo lang ang naghahanap buhay para sa pamilya? Yung kalibin partner ko po, din siya, nag-iimbag din siya ng para sa kanila. Pero although sa akin po talaga lahat. Kasi magkano lang yung kinikita na mamasahe. Okay ka naman dyan sa Abu Dhabi. Wala ka ng ibang bansa na iniisip na lilipatan. Wala na po. Kaya ayaw kong umuwi kasi kahit wala akong yung matinong papel, pero okay naman po talaga dito. Mas maganda po dito. Sulit pa rin ang pag-a-abroad ninyo, Eva. Sulit pa rin po. Kahit kahirap. Okay lang. Satisfied naman po. Okay. So, hayaan niyo po at kami na may makikipagtulungan sa inyo kung paanong assistance din yung pwedeng maibigay namin mula dito sa inyong Bantay OCW Foundation. Okay, yung usapan po natin pumunta na kayo sa ating Philippine Embassy dyan. Tapos Okay, balitaan ninyo kami. Mag-feedback kayo sa amin. Okay pa, ma'am. Salamat po. Ingat kayo dyan. Si Eva Cabusas, mga kaibigan, ang ating nakakwentuhan mula po sa Abu Dhabi, sa United Arab Emirates. At syempre, yung ating kabayan, wish niya talaga na i-release na po siya mula doon sa kanyang former employer at para naman maging legal na ang kanyang pananatili doon sa UAE. Tinan po namin kung anong pwede pang magawa mula dito sa inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula sa Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Ako po, si Susan Kay.
Marami pong salamat sa Stonehouse Hotel sa pagbibigay daan po sa maraming mga episodes ng ating Bantay OCW program, kaagapay ng ating mga OFWs mula noon hanggang ngayon. Ang Stonehouse Hotel ay matatagpuan sa Quezon City, sa Maynila at maging sa Pasay City. Makipag-ugnayan lamang sa kanila at very affordable rates ang kanilang offer para sa ating mga kababayan, OFW o hindi man pansamantalang nanunuluyan dito po sa Metro Manila. Narito ang Stonehouse Hotel. Maraming salamat po sa inyo.